Hiwalay na kayo ng partner mo. May mga anak kayo pero hindi siya nagbibigay ng suporta. Ilang buwan na, wala pa ring pera para sa gatas, diaper or tuition. Pwede mo ba siyang kasuhan? Magkano ba talaga ang tamang child support? May formula ba para dito? O depende lang sa mood ng ex mo kung magbibigay siya? Ang child support ay hindi optional. Ito ay legal obligation ng bawat magulang ayon sa family code. Hindi dahil hiwalay na kayo, pwede nang iwanan ang responsibilidad sa anak. Both parents ay may obligasyon na suportahan ng anak regardless kung sino ang may custody. Ang tanong lang, magkano at paano ito kinakalkula? Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang support ay hindi lang pera. Kasama dito ang lahat ng indispensable para sa sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, at transportation in the keeping with the financial capacity of the family. Ibig sabihin, hindi lang tuition fee, kasama rin ang pagkain, damit, bahay, gamot at pamasahe. Sa computation naman, walang fixed formula sa Pilipinas tulad ng sa ibang bansa. Ang tinitingnan ng korte ay tatlong bagay. Una, ang needs ng bata. Pangalawa, ang capacity ng magulang na magbayad. At pangatlo, ang standard of living na nasanay ang bata bago naghiwalay ang parents. Kaya hindi pwedeng sabihin na 20% lang ng sahod ko kung malaki ang needs ng bata at kaya mo naman. Mas mataas ang support na pwedeng i-award. Paano kung walang trabaho o mababa ang kita ng obligor? Hindi excuse yan para hindi magbigay ng support. Ang korte ay pwedeng mag-impute ng income based sa educational background, skills at work experience. Meaning, kung engineer ka pero nagpapanggap na walang trabaho, gagamitin ng korte ang earning capacity mo bilang engineer para sa computation ng support. Ngayon, paano naman kung ayaw talagang magbigay ng ex mo? May legal remedies ka ayon sa family code. Pwede kang mag-file ng petition for support sa family court. Kung granted pero hindi pa rin nagbibigay, pwedeng i-garnish ang salary niya, makasuhan ng contempt of court, at pwedeng makulong o i-hold departure order para hindi makalabas ng bansa. May mga cases din na nag-i-increase o nagdi-decrease ang support. Ayon sa Article 201 ng Family Code, pwedeng mag-file ng petition for modification kung may substantial change sa circumstances. Halimbawa, tumaas ang income ng obligor o nag-college na ang bata. Siyempre, mas malaki na ang gastos. Pero dapat significant change talaga, hindi lang dahil gusto mo ng mas malaking allowance. Tandaan, ang child support ay para sa bata, hindi para sa ex mo. Ito ay right ng anak mo na makatanggap ng financial support mula sa both parents ayon sa batas. Hindi ito weapon o sandata para makaganti o paraan para kontrolin ang dating partner.